Yung taong sobrang bait sa church, pero sa bahay parang dragon, lahat na lang inaaway, mag-iingat ka dyan. Kasi minsan hindi tugma yung pinapakita sa labas sa totoo nilang pagkatao. At alam mo, madalas tayo rin yun. Yung kaya nating ngumiti sa kapitbahay, sa kaibigan, pero sa pamilya, puno ng sungit, init ng ulo, at sakit ng salita. Minsan yung pinakamalapit sa atin, sila pa yung nakakaranas ng pinakamasakit na version natin. Pagod ka galing trabaho tapos may simpleng tanong lang si nanay, sumabog ka na. Yung kapatid mo nang hiram lang ng gamit pero binuhusan mo na ng sermon. O yung asawa at anak mo nang humingi lang ng konting oras mo pero wala ka ng energy kasi lahat binigay mo na sa ibang tao. Pero isipin mo, anong silbi ng kabaitan natin sa labas kung yung mga tao sa loob ng bahay, yung pamilya natin, sila yung sugatan dahil sa atin. Anong halaga ng respeto ng iba kung yung pinakamamahal natin hindi natin kayang tatuhin ng may respeto? Alam ko mahirap, alam ko nakakapagod ang buhay. Pero pakiusap, huwag mong gawing punching bag yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kung kaya mong maging mabait sa iba, kaya mo ring piliin na maging mabait sa loob ng tahanan mo. Doon mas nasusukat kung anong klaseng tao ka talaga. At kung nadapa ka na o marami ka nang nasabi at nakasakit ka na ng maraming tao, tandaan mo, lagi kang may chance para magbago. Simulan mo sa simpleng sorry, simulan mo sa simpleng yakap. Kasi minsan yun lang ang iniintay ng pamilya mo. Hindi perpekto pero totoo. At sa dulo, mas mahalaga na mabait ka sa bahay bago ka maging mabait kahit saan pa man. Kindness means nothing kung hindi ito nagsisimula sa tahanan at sa mga taong laging nandyan para sa'yo.